No Limitang Hire, Kabanata 13, Mga Babala ng Bagyo o Unang Sigwa ng Unos, nilahad nina Sander Garcia at Irel Datul. Pangunahing tauhan, Crisostomo Ibarra, hinanap niya ang puntod ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Alila, isang matanda na kasama ni Crisostomo Ibarra. Manlilibing, isang matanda na nakaalam sa nangyari sa bangkay ni Don Rafael Ibarra. Padre Salvi, pinagkamalang ang nag-utos sa paglipat ng bangkay ng kanyang ama sa libingan ng mga inchik. Mga mahahalagang pangyayari, dumating si Crisostomo Ibarra sa sementeryo upang hanapin ang puntod ng kanyang ama. Nakalibing ang kanyang ama sa may malaking krus na may mga bulaklak. Di nahanap ang puntod, ngunit inamin ng tagalibing na naisunog niya ang krus at naitapon ang bangkay sa lawa. Nasabi ng tagalibing na may tao umutos sa kanya na ilipat ang bangkay sa sementeryo ng mga instik, pero ayaw ng tagalibing. Nagtanong si Crisostomo kung bakit ginawa ang paglipat ng bangkay sa sementeryo ng mga instik kay Padre Salvi. Si Padre Damaso ang nag-utos na ilipat ang bangkay ni Don Rafael Ibarra. Narito naman ang mga talasalitaan. Dinagtas o dinaanan, dinaluhong o sabay-sabay na hinahanap, halimuyak o kabanguhan, ipinaanod o ipinatangay, nanlilisik o nagagalit, naparalitiko o nawalan ng pakiramdam, nasindak o natakot, nitso, libingan o puntod, sigwa o unos, sumulyap o tumingin, tinalunton o sinundan, sepultutero o tagapaglibing. Narito naman ang kwento ng Kabanata 13. Dumating si Ibarra sa libingan at hinanap ang puntod ng ama na si Don Rafael. Kasama niya ang isang matandang utusan niya. Sinabi ng matanda kay Ibarra na si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng nitso ni Don Rafael. Ito anya ay tinaniman niya ng mga bulaklak ng adelpa at sampaga at nilagyan ng krus. Nakita ni na Ibarra at matanda ang sepulturero. Sinabi nila ang palatandaan ng libingan ni Don Rafael. Tumungo ang tagapaglibing, pero nasindak si Ibarra nang ipagtapat ng sepulturero na kanyang sinunog ang krus at tinapon naman ang bangkay sa lawa. Dahil sa utos ni Padre Garote, higit umanong mabuti na mapatapon ang bangkay sa lawa kaysa mapasama pa ito sa mga libingan ng mga insik. Sa parteng ito ay hindi sumunod ang tagapaglibing na ilipat ang bangkay ni Don Rafael sa libingan ng mga insik, kat itinapon niya na lamang ito sa lawa dahil iniisip ng tagapaglibing na napakababa ang mapasama sa libingan ng mga insik. Parang pinagtakloban ng langit at lupa si Ibarra. Nasindak siya ng husto. Ang matanda naman ay napaiyak sa kanyang narinig. Parang baliw na nilisan ni Ibarra ang kausap hanggang sa makasalubong niya si Padre Salvi na nakabaston na may paluhang garing. Kaagad na dinaluhong ni Ibarra si Padre Salvi. Bakas sa mukha ni Ibarra ang nagalalatang napuot at galit sa dibdib. Nararamdaman iyon ni Padre Salvi. Tinanong ni Ibarra si Padre Salvi kung bakit nagawa nila ang malaking kalapastangan sa kanyang ama. Sumagot si Padre Salvi na hindi siya ang may kagagawan niyon, hindi si Padre Damaso na tinawag na Padre Garote. Dito sa parteng ito ay inakala ni Ibarra na si Padre Salvi ang may gawa nun sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Padre Salvi na si Padre Damaso ang may gawa nun. Ang tagpuan ng Kabanata 13 ay sa San Diego at sa sementeryo. Simbolismo. Ang simbolo ng Kabanata 13 ay ang pagmamahal ni Ibarra sa kanyang ama. Dito sa kabanatang ito ay masasalamin ang kaugalian ng mga Pilipino. Ipinagkita ni Crisostomo Ibarra ang pagmamahal sa kanyang ama na sumisimbolo sa mga Pilipino na mapagmahal. Ngunit meron ding isang kaugalian ang mga Pilipino na ipakita dito na hindi kagandahan. Iyon ay ang pagbubunton ng galit sa ibang tao na walang namang kasalanan sa tunay na nangyari.
Dahil nangibabaw kay Ibarra ang pagkagalit bago nawaing mabuti ang tunay na naganap. Narito naman ang mensahe. Ang kawalan ng respeto sa buhay at sa patay ay magiging hudyat ng pagkakaroon ng galit sa puot ng mga nangungulila. Kahit kailan ay hindi naging makatarungan ang pagsawalang respeto sa mga nilalang, buhay man sila o mga patay na.